Tinutulan sa Senado ang panukala ng Kamara na ibaba sa 9 ang edad ng mga papanagutin sa batas. Ang sinusulong nila, edad 12 na mas bata pa rin sa kasalukuyan na 15. Saksi si Jam Sisante, Kaiko. And we produce about 5-6 generations of people who committed crimes. Ganito sinisi ng Pangulo ang batas na inakda noong 2006 para itaas ang minimum age of criminal liability o pananagutang kriminal. Naging edad 15 yan mula sa dating edad 9. Malaki na sila, we have produced people who are of criminal minds. Kaya pinagulong na sa Kamara ang panukalang ibalik ulit sa 9 ang edad ng pananagutang kriminal na naaprubahan na sa committee level at isinalang na kanina sa plenaryo. Dito na nagkaroon ng kalituhan. Ang ibinabalik lang kasi ay yung edad. Pero iba na ito sa lumang batas dahil kung noon ay pananagutin lahat ng edad 9 pataas para sa kahit anong krimen, sa bagong batas, pananagutin lang sila para sa mabibigat na krimen tulad ng rape, pagpatay at pagkasangkot sa droga. Paano ang mga batang nanakit, nagnanakaw o nanggugulo o sadyang pasaway? Kahit yan, ang mga top cases ng mga bata noong 2018, hindi sila kasama sa mga ituturing na kriminal sa panukalang batas. Halos pareho sa kasalukuyang batas. Most of these cases border on robbery and theft. Then 90% of these children are first-time offenders. Then there is poverty, family dysfunction, peer pressure, drugs and alcohol. Sa panukala, hindi rin ikukulong kahit mabigat ang krimen, kundi ilirehab lang sa mga bahay pag-asa. Pareho rin naman sa kasalukuyang batas. Ang pagkakaiba lang sa kasalukuyang batas, mga edad 12 lang pataas na may mabibigat na krimen ang ipapasok sa bahay pag-asa. Kung mas bata dyan, pwedeng isauli sa magulang o ilagay sa mahigpit na pag-monitor hanggang magbagong buhay. Habang sa panukala, basta edad 9 pataas, otomatikong ilalagay sa bahay pag-asa habang nililitis ang kaso. Lumusot man sa House Committee, umaapila ang House Deputy Speaker at kaalyado ng Pangulo. Pabor siya sa pagpapanagot sa mga bata, pero hindi sa pagsalang sa kanila sa paglilitis at pagsasakdal tulad ng ibang kriminal lalo kung edad 9 lang. Sa Senado, humarap ang ilang eksperto para ipaliwanag kung bakit hindi dapat itratong tulad ng matatandang kriminal ang mga nagkakamaling bata. Within 14 to 16, that's the time that they really start to know the consequences of their action. And but the maturity really completes at the age of 25. Female matures at the age of 22 and male 25. Kaya gusto tuloy ng Senate President at ng Senate Justice Committee Chairman na edad 12 ang pinakabatang masampahan ng kasong kriminal, imbes na 9 gaya ng gusto ng Kamara. The worries are the crimes committed like homicide, murder, rape, robbery, theft. Dapat intervention program, dapat rehabilitate sila, dapat ipaalam sa kanila, responsable sila, mali yung ginagawa nila. Hindi pakawalan sila dahil bata sila. Tulad sa panukala ng Kamara, sa bahay pag-asa rin gustong ipalagay ng Senado ang mga batang offender. Pero muling naungkat na yan naman na ang nasa kasalukuyang batas. Yun nga lang, mahigit 6 na pulang yan at mga LGU ang nagpopondo. Kulang na kulang at hindi maayos. Some of the bahay pag-asa we saw, mas malala po siya sa kulungan. Wala silang programs, wala silang beds, wala silang cabinets, ang mga bata doon, they're just told to keep quiet the whole day and not do anything. So yung iba sa kanila, they do self-harm because they're very bored. Ang pagpupondo ng national government imbes na LGU ang isa pang babaguhin ng panukala ng Kamara at Senado. Kahit may mga pangamba sa lalong masamang epekto ng pagpapababa ng edad ng ituturing na kriminal. Kapag may unnecessary at saka premature na detention, hindi yan deterrent sa pag-ulit nila ng krimen. In fact, na-encourage yung tinatawag na recidivism o yung paulit na paggawa ng krimen. Marami nagtutulak nito dahil gusto ito ng Pangulo. You have to make him win. Galit na galit siyang tao eh. Nakita ko talaga. Ako, makita niya yung mukha ng presidente. Galit talaga siya sa drugs eh. Kanina, muling ipinaliwanag ng Pangulo kung bakit niya ito isinusulong. Kayang nangyari nung 5 days ago, ang nagmi-maintain ngayon ng Shabu, ang mga bata. Sila na ang kukubra, pati ang mga bata, shoot na rin sila. As young as 6, 8, 9, 14. Pero dahil ba ganun kabata ang edad ng ginagamit ng mga sindikato, dapat na ganun din kabata ang ituring na kriminal. Sundin kaya ng Kongreso ang pinakababatang binanggit ng Pangulo na edad 6.
Ako si Jamsel Sante Cayco, ang inyong saksi.